patulan natin itong comment na ito. Pasensya kayo guys kasi kagigising ko lang tas ito agad bubungad sa akin. Yan, kagabi kasi meron akong post. Ang sabi ko, nasaan na yung mga nagsasabing perwisyo yung rally, yung mga nagre-reklamo sa rally, nasaan na? Kasi kahapon, halos buong kamay nilaan at ilang bahagi ng Pilipinas na naapektuhan ng pag-ulan, ng bagyo, binaha talaga ng husto. Maraming baha, kita naman niya sa social media. Yung mga nagre-reklamo sa rally na patungkol sa baha, nagalit na galit sila roon. Bakit daw kayo nagra-rally? Kasi perwisyo kayo sa kalsada. Etong baha, bumaha sa Pilipinas. Hindi ba kayo napeperwisyo? Hindi ba kayo magre-reklamo? Yan ang post ko kagabi. Ngayon may nag-comment. Ang sabi niya, ang pag-ulan daw at baha ay sanhi daw yan na natural disaster. Natural daw pong nangyayari yan. Yung rally daw po man-made. Tignan mong utak ng mga trolls talaga no? Talagang ewan ko na lang kung nag-iisip pa ba tong mga to o hindi di ba? Una-una po, ang ating gobyerno, isa po sa trabaho nila, ingatan ang kapakanan ng bawat isang Pilipino na nakatira sa Pilipinas. At may kakayahan sila, hindi naman para pigilan ng baha, hindi naman para pigilan ng ulan. May kakayahan sila kahit papano dahil nga may power sila, may budget sila, inilalaan para dyan. Kaya nga may flood control projects tayo para kahit papaano ma-minimize yung resulta ng malakas na ulan, itong pagbaha, hindi masyadong makaapekto sa mamamayang Pilipino. Sa ngayon nakikita ninyo mga kaibigan, halos buong Maynila, Kamaynilaan, NCR binabaha. Di ba? Hindi lang dito, even yung mga probinsya binabaha. Meron nga, kahit walang ulan, baha. O anong gusto nyong gawin namin? Di ba? Tapos, iniimbestigahan yung issue ng flood control, tapos may mga ilang politiko ayaw imbestigahan. Pinagtatakpan yung mastermind. Ayaw ipalam sa tao. Yung mga nakinabang sa pera ng taong bayan. Take note mga kaibigan trilyon ang pondong inilaan para sa flood control na hindi napakinabangan ng taong bayan. Ayan ang inirereklamo o inirarally ng mga taong nandiyan dyan sa rally kasi nga ninakawan ang mga Pilipino. Ninakawan ng taong bayan. Ayan ang inirereklamo ang sagot nila, hindi naman sa panahon lang naman ni BBM yan Sa panahon din naman ni PRRD, meron din daw anomalya sa flood control. Ganun naman pala. Bakit ka magrereklamo sa rally? Kung umpisa pa lang, alam mo pa lang may anomalya sa flood control, di mas mag-demand ka ng investigasyon. Ang problema, nagagalit ka sa mga nagrarally kasi nga ayaw nila ng korupsyon. Ayaw nila doon sa mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Bakit ka nagagalit sa mga taong yan? Hindi ba dapat mas magalit ka sa mga taong nagnakaw sa pera ng taong bayan? FYI, for your information, ang covered date ng investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee at pumutok ang issue ng flood control sa panahon po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung 1 trilyong halos na pondo ng flood control, panahon pa lang po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang amo po ninyo. Tapos hahanapin nyo si Duterte para isisi. Wake up! 2026 na. 2026 na si Duterte para nang hinahanap nyo para may masisi lang kayo, pero ang pondo inaprubahan panahon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga sangkot at nakinabang mga opisyal na nakaupo sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? Ayan ang lumalabas sa mga investigasyon. Panahon pala ni Pangulong Duterte
nagkaroon ng pagbahay, eh di dapat, di ba, mas mag-demand kayo ng investigasyon kung yan ang pananaw ninyo? O bakit nyo inaaway yung mga nagrarally? Eh di sabihin nyo po sa amo ninyo, imbestigahan po ang issue ng flood control. Eh bakit natutuwa kayo kapag may mga bumabaliktad na witness? Bakit hindi nyo hinahanap yung accountability sa pagbaha, yung sa pagnanakaw? Hindi ba? Tapos inaaway nyo yung taong bayan na nakikipaglaban para ipagtanggol ang kapakanan mo. Kasi nga napeperwisyo tayo ng ginagawang pagnanakaw ng ating gobyerno. Pasaway, di ba? Tapos tignan ninyo kung anong ginagawa ng amo ninyo. Imbis na sana solusyonan, agarang tulungan yung mga nasalanta ng baha, anong ginawa niya? Aba yun, nag-vlog, nag-content, at ipiniliwanag kung anong nangyari sa kanyang SONA. Nangyang yan, oh. Sabi nga ni JB Suarez, nakakainis ka eh.